Huwag kang maglilibing sa lupa ng bahay nyo. Baka may mabuksan kang lagusan ng mga engkanto. Story time. Ako nga pala si Awi. Nakatira ako sa Cebu City. Taong 2005, ng panahon na to, 17 years old pa lang ako. At sa taong ding ito, nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko makakalimutan. College student pa ako ng taon na to. At habang nag-aaral ako, nagpa-part-time ako sa Jollibee para masuportahan ang pag-aaral ko at ang mga pangangailangan ko dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang namin. Isang araw, 11 PM, pauwi ako nito galing sa part-time ko sa Jollibee at ng mga oras na to, tulog na ang pamilya ko. Pagdating ko ng bahay, dahan-dahan akong pumasok ng bahay para hindi ako makagawa ng ingay at hindi ko na sila magising. Pagpasok ko, bigla akong napahinto at napatitig ako nang may makita akong anino sa may kusina namin. Patay ang ilaw sa kusina namin ng mga oras na to. Kaya naisip ko na si tatay lang to. Kaya tinanong ko siya, "Di ka pa tulog, tay? Anong oras na?" Pero wala siyang kibo at hindi siya gumagalaw. Para bang nakatulala siya at may tinitignan dun sa may labas ng bintana ng kusina namin. Inisip ko na lang na baka puyat at pagod siya galing sa trabaho. Kaya binaliwala ko na lang yun at dumiretso na ako ng akyat sa kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko, patay pa ang ilaw nito. Nang biglang bumungad sa akin yung aninong nakita ko sa baba na akala ko si tatay. Walang mukha yun at nakatayo lang siya. Kaya dali-dali kong binuksan yung ilaw. Pagbukas ko, walang tao, pero kitang-kita ko na may anino sa harap ko. Nasisinagan yun ng liwanag mula sa labas ng kwarto ko. Kaya sigurado ako sa nakita ko. Pagkita ko na walang tao, dali-dali akong bumaba para silipin yung nakita ko kanina sa kusina. Pagbaba ko, wala na yung aninong nakita ko na akala ko si tatay. Kaya dali-dali akong umakyat ng kwarto at nagdasal ako bago matulog dahil mukhang hindi si tatay yung nakita ko. Nakatulog naman ako ng maayos ng gabing to dahil na rin siguro sa puyat at pagod sa part-time ko. Meron nga pala akong nakababatang kapatid at ang pangalan niya ay EJ at 2 taong gulang pa lang siya ng taon na to. Kaya natutulog siya palagi katabi nila nanay at tatay. Isang araw, nagbakasyon ng nanay at iba kong kapatid at kami lang naiwan ni tatay at ni EJ sa bahay namin. Dahil parehas kaming may trabaho ni tatay at busy din ako sa pag-aaral. Si EJ, palit-palitan lang kami ni Papa na nagbabantay. Makalipas ang ika-4 na araw ng pananatili naming 3 lang kami sa bahay, dito ko na ulit nakita at naranasan yung itim na parang anino na yon. Nung matutulog na ako ng mga 11:30 PM, galing pa ako nito sa part-time ko at sila tatay at EJ naman ay sa sala raw matutulog dahil nililibang niya yung kapatid ko sa panonood ng cartoon sa TV. Pero pagpatak ng eksaktong 12:43 ng hating gabi, ito yung oras na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Bigla akong nagising dahil sa sigaw ng tatay ko. Umalis kang demonyo ka! Layuan nyo kami! Hindi nomine! Praesipio! Tibire! At biglang nagbanggit yun ng Latin na hindi ko maintindihan. Dali-dali akong bumaba para tanungin si tatay kung anong nangyayari. Tay, ano nangyayari? Sino sinisigawan niyo dyan? Si EJ, muntik na siyang makuha ng diiwan na ito. Buhat-buhat na siya ng taong itim na parang anino at walang mukha yung mga yon. At dali-dali yung tumakbo papunta doon sa kasama niya na nag-aabang na parang lookout. Buti na lang nagising ako at binitawan nila si EJ. Pagbitaw nila kay EJ, agad ako lumapit sa kapatid mo. Tinignan pa ako ng masama ng mga yon bago sila tuluyang nawala. Dito na nagtaasan ng mga balahibo ko. Naalala ko bigla yung nakita kong anino na wala ring mukha na nakatayo lang sa kusina namin. Diingon na to? Bukas ko na lang ipapaliwanag sa iyo, anak. Matulog na tayo. Matapos ang pangyayaring to, sa kwarto na lang natulog sila tatay at EJ. Kinabukasan, pag uwi ko ulit galing sa part-time job ko, nakita ko na nakauwi na pala sila nanay at ang iba kong kapatid galing sa bakasyon nila. At nagulat ako dahil may ibang tao sa bahay namin. Pagkita ko doon, pinsan pala ni nanay na isang psychic. Sila yung malakas ang pakiramdam at bukas ang mga mata at kaisipan nila sa ibang dimensyon na hindi basta-basta nakikita nating mga normal na tao. Kaya pala siya nandito dahil naikwento na pala ni tatay yung nangyari sa amin kagabi kay nanay. Kaya si nanay, tinawagan niya kagad yung pinsan niya para alamin ang nangyayari sa bahay namin. At kung ilang diingon na to ang nasa bahay namin at bakit sila labas-masok sa bahay namin gabi-gabi. Matapos niyang dasalan, pakiramdaman at hagisan ng kung ano-ano ang bahay namin, ang sabi na lang nun sa amin, may nakasira ng lock ng lagusan nila. Kaya nagagawa nilang makalabas-masok sa lugar nila papunta sa mundo natin. At dito sa bahay niyo, matagal na silang nakakulong sa lugar na to. Ang nakikita ko pa, kinulong sila sa balon na nasa ilalim ng lupang to kung saan nakatirik ang bahay niyo. Matagal na rin tong nasara pero nabuksan to dahil sa isang batang sanggol na inilibing nyo rito sa ilalim ng lupa ng bahay nyo.
Gusto nilang kunin ang berhen mong anak na babae at ang isang inosenteng bata. Halos hindi siya makahinga habang sinasabi sa amin ang tungkol sa lahat ng nakita niya. Pero nagdasal siya sa ibang lengguwahe para mapakalma niya ang sarili niya. Matapos to, binles niya yung bahay namin at sinarado niya na rin yung lagusan ng mga diungon nato gamit ang mahiwagang bato na suot niya. Simula nun, hindi na mabigat ang pakiramdam namin dito sa bahay. Nagulat kaming lahat dahil sa paranormal experience na nangyari sa pamilya namin na hindi ko akalain na mararanasan ko to dahil hindi ako naniniwala sa mga multo o kahit anong elemento. Pero nung makaalis na yung pinsan ni nanay, tinanong ko si tatay kung ano ang diingon nato. Ang sabi nun sa akin, Ibang uri sila ng engkanto. Para bang kaluluwang galing purgatorio na nahulog sa impyerno. may ganun pala. Pero sino yung tinutukoy niyang batang inilibing niyo rito sa ilalim ng bahay natin? Yung dapat na kuya mo yon, nakuna ng nanay mo noon. Kaya naisipan namin dito na lang siya ilibing sa ilalim ng bahay para lagi natin siya kasama. Pero hindi namin akalain na magiging daan pala yun para mabuksan ang lagusan ng mga masasamang kaluluwa ng mga engkanto. Mabuti na lang na naisara na ang lagusan nila. Kung hindi, baka pa ulit-ulit nilang tangkain na kunin ng kapatid ko at dalhin sa mundo ng mga diingon nato.